Ikaw naman ang tatanungin ko, bias ka ba? Hindi ako bias, tapat kami magbalita dito sa X-Crew. Papayag ka bang inuubos ang pera ng Pilipinas? Syempre hindi, dapat may makita tayong mga natatapos ng gobyerno, hindi puro kwento. Paano kung babayaran ka nila? Hindi ko ipagpapalit ang karir ko sa masamang pera, kuya. Paano kung ma-inlove ako sa'yo? Pigilan mo damdamin mo, kuya. Mahal ang bigas ngayon, kalma ka lang. Di mo pagbigyan ang pag-ibig ko, tapat naman ang puso ko sa'yo. Itigil nyo na yung kalandian nyo, baka mainggit pa ako. Narito na po ang ating mga balita. Play mo na yan, Kuya Deng. Magandang araw mga kababayan. Ako po si Kuya Deng at narito na naman tayo sa isang makabuluhang balitaan. Mga isyong dapat nating malaman at opinyong dapat pakinggan. Simulan na natin ang mga ulat ngayong araw, ika-18 ng Hulyo, 2025. OVP nilinaw, walang koneksyon si VP Sara sa awards night. Nilinaw ng Office of the Vice President na wala silang koneksyon sa isang awards night sa Okada, Manila na ginagamit daw ang larawan ni VP Sara Duterte para sa promosyon. Ang ticket daw ay nagkakahalaga ng 4,990 piso. Ayon sa OVP, hindi raw sila nakatanggap ng anumang paanyaya o opisyal na komunikasyon tungkol dito. Dagdag pa nila, hindi totoo na dadalo o kabilang si VP Sara sa mga parangal. Opinyon ni Kuya Deng, alam mo, dapat talaga tayong mag-ingat sa mga ganitong event na may halong pangalanan para mapagkakitaan. Kung totoo nga na walang basbas mula sa OVP, malinaw na panloloko ito. Nakakalungkot lang na pati pangalan ng pangalawang pangulo ginagamit na sa gimmick. Mga kababayan, doble ingat po tayo. Sasakyan, bumulusok sa bangin sa Baguio. Isang estudyanteng lalaki na 23 taong gulang ang nawalan ng kontrol sa sasakyan at nahulog sa 30 talampakang bangin sa Bacakeng Norte, Baguio City. Sa kabutihang palad, ligtas siya at conscious pa rin nang ma-rescue at dinala agad sa ospital. Opinyon ni Kuya Deng, buti na lang at ligtas ang bata. Pero sana ito ay magsilbing paalala sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan, na huwag baliwalain ang pag-iingat sa kalsada. Masarap magmaneho, pero mas mahalaga ang buhay. Ingat po lagi sa biyahe, lalo na sa mga matataas at palikong daan tulad sa Baguio. Operasyon sa Taal Lake, naantala dahil sa masamang panahon. Pansamantalang itinigil ng Philippine Coast Guard ang kanilang search operation sa Taal Lake para sa mga nawawalang sabongero dahil sa masamang panahon at mahinang visibility sa ilalim ng tubig. Naka-standby naman ang kanilang team at ayon sa DOJ, hindi ligtas magsagawa ng pagsisid ngayon. Opinyon ni Kuya Deng. Kung tutuusin, dapat binibigyan natin ng buong suporta ang ganitong operasyon. Kasi hindi lang ito basta paghahanap sa nawawala. Hustisya ang pinagmumulan nito. Sana pagbutihin palalo ang search kapag bumuti na ang panahon. Yung mga biktima, hindi dapat makalimutan. 20% tax sa interest ng bank savings. Hindi sa buong ipon. Maraming netizen ang nalito sa bagong batas na naglalagay ng 20% na buwis sa interest income ng bank savings. Nilinaw ng Department of Finance na hindi ito bagong buwis at hindi rin sa mismong kabuuang ipon ito kinukuha. Interest lamang ang binubuwisan. Halimbawa, kung may 200,000 sa bangko at tumubo ng 4,000, ang buwis ay 800 at ang matitira ay 3,000 at 200. Opinyon ni Kuya Deng, aaminin ko, nakakalito talaga sa una. Pero ang mas dapat nating bantayan ay kung saan napupunta ang buwis na yan. Dahil kung tayo'y nagbabayad ng tama, dapat lang na makita natin ang balik sa serbisyong pampubliko. Hindi sapat na sabihing pantay kung hindi rin makatarungan. Dolomite Beach, hahalukayin sa kamara. Nagpatawag ng investigasyon si Congressman Terry Ridon sa kontrobersyal na Dolomite Beach Project matapos itong masangkot sa issue ng pagbaha sa Maynila. Ayon sa MMDA, hinaharangan daw ng Dolomite Beach ang mga pangunahing drainage dahilan kaya lumalala ang baha sa Faura, Remedios at Estero de San Antonio Abad. Dagdag pa ni Ridon, hindi raw ito bahagi ng NEDA-approved rehabilitation plan at wala ring sapat na environmental assessment. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 389 milyong piso. At iyan po ang kabuuan ng ating mga balita at opinyon ngayong araw. Tandaan po natin, ang taong may alam ay may laban.
Pero ang taong may malasakit, siya ang tunay na may pakialam. Ako po si Kuya Deng, ang inyong tagapaghatid ng balita at boses ng taong bayan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Ingat Pilipinas! Mabuhay!